mga araw na mapapaisip ka na lang, bakit siya galit? Wala naman akong ginawa. Tahimik ka lang. Hindi ka sumagot, hindi ka nang aaway. Pero bigla na lang malamig ang boses, matalim ang tingin, at parang bawat galaw mo, mali. Parang naglalakad ka sa ibabaw ng bubog. Isang maling salita lang, puputok na naman ang sigawan. At sa mga ganitong sandali, napapatanong ka talaga, ako ba ang problema? O siya? Pero etong totoo, minsan, ang galit ng isang tao ay hindi laging tungkol sa'yo. Madalas, dala nila yan. Mga sugat na hindi mo naman nilikha, pero ikaw ang napagbubuntunan. May mga taong lumaki sa tahanang ang init ng boses ay normal na. Kung hindi ka sumisigaw, hindi ka naririnig. Kung hindi ka nagagalit, hindi ka mahalaga. Kaya kahit tahimik na ang paligid, dala pa rin nila yung ugong ng sigaw na tumatak sa kanila noon pa man. At minsan, ikaw na marunong makinig, na marunong magtimpi, ikaw ang nagiging safe zone nila. Ikaw yung alam nilang hindi lalaban, kaya sa'yo nila ibinubuhos ang bigat na matagal na nilang dinadala. Pero syempre, hindi mo ring maiiwasang mapagod dahil kahit gaano ka pa kabait, may hangganan ng katahimikan. May psychologist na nagsabi, ang galit ay madalas takot na nakamaskara. Takot maiwan, takot masaktan, takot mawala ng kontrol. At minsan yung taong laging galit, hindi galit sa'yo. Galit sa sarili niya, galit sa mga alaala, galit sa mga bagay na hindi niya mabago. Pero paano kung ikaw na yung nasasaktan? Paano kung yung galit niya unti-unti nang kumakain sa'yo? Yan ang pag-uusapan natin sa mga susunod na bahagi. Dahil minsan, hindi mo kailangang sagutin ang sigaw ng isang taong galit. Kailangan mo lang marinig kung saan talaga nanggagaling yung boses na yon. Sa puso ba? O sa sugat na hindi pa rin gumagaling? At doon nagsisimula ang tanong, hanggang saan mo kayang intindihin ang isang taong hindi pa kayang intindihin ng sarili niya? It's not always about you, pero minsan, ikaw ang natatamaan. Alam mo yung pakiamdam na parang lagi kang naglalakad sa manipis na yelo? Na bawat kibot mo, baka may pumutok na naman na galit? Hindi dahil may mali ka, kundi dahil may tama kang natamaan. Kasi minsan, ang galit ng isang tao ay hindi talaga tungkol sa kasalukuyan, kundi tungkol sa nakaraan na hindi pa natatapos. Isipin mo to, may lalaking madaling mag-init ang ulo kapag hindi siya napagbigyan. Pero kung babalikan mo ang kwento niya, lumaki pala siyang hindi pinapakinggan. Lahat ng gusto niya, kailangan niyang ipaglaban. At ngayon, kahit simpleng pagtanggi lang, parang rejection na ulit sa kanya. O kaya isang babaeng laging galit kapag hindi mo siya nasasabayan sa emosyon. Pero noong bata siya, lagi siyang naririnig pero hindi nauunawaan. Kaya na yun kapag hindi mo siya ramdam, iniisip niya agad, hindi mo ako mahal, hindi mo ako pinapansin. Ang tawag dyan sa psikolohiya ay projected anger. Yung galit na dapat sa nakaraan, pero sa'yo niya binabato dahil ikaw ang pinakamalapit. Ikaw ang nakikita niyang ligtas. Ikaw yung hindi lalaban, kaya sa'yo niya binubuhos yung matagal nang nabarahan sa dibdib niya. Ironically, the safest person often becomes the target of unhealed pain. Nakakapagod, diba? Dahil habang siya nilalabanan yung sarili niyang demonyo, ikaw naman, tahimik lang na tinatanggap ang tama ng bala. Pero wag nang magkamali, hindi ito laging excuse. Hindi porke may sugat siya, dapat mo nang tanggapin ang paulit-ulit na pananakit. May hanggaran din ang pagiging understanding.
Kasi minsan, sa sobrang gusto mong unawain ng iba, nakakalimutan mong unawain ng sarili mong kapayataan. Kaya kapag lagi siyang galit kahit wala ka namang ginawa, tanungin mo muna, ito ba ay laban ko o laban niya sa sarili niya? At kung totoo ngang hindi ikaw ang pinanggagalingan ng apoy, baka oras na para huwag ka munang lumapit. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagstay. Minsan, pagmamahal din ang paglayo, lalo na kung ikaw na ang nasusunog. At dito na nagsisimula yung mas delikadong parte. Yung galit na dati ay parang ulan lang, ngayon parang bagyong walang tigil. Unti-unti na niyang kinakain yung katahimikan ninyong dalawa. Sa simula, maririnig mo lang yung mga maliliit na sarkastikong linya. Ang tahimik mo na naman. Oh, ayan ka na naman, parang wala kang pakialam. Tapos maya-maya, nagiging sigawan. Hanggang wala nang natitirang pagitan sa pagitan ninyo. Ang masakit, hindi mo na rin alam kung kailan nagsimulang mawala yung kayo. Kasi araw-araw, nasasanay ka na sa galit, na parang normal na lang siyang bahagi ng relasyon. Ayon sa mga relationship therapists, kapag ang galit ay naging default language ng komunikasyon, unti-unti nitong binubura yung intimacy, yung pakiramdam na ligtas kang magpakatotoo sa isa't isa. Kasi paano ka magiging totoo kung bawat salita mo pwedeng maging mitya ng panibagong away? Ang mga relasyon na ganito ay parang kandila. Habang sinusubukang ayusin, mas lalo lang nauubos. At minsan, kahit wala ka namang ginawang mali, mararamdaman mong ikaw ang laging may kasalanan. Yan yung tinatawag na emotional conditioning. Yung utak mo, natututo ng mag-ingat, mag-adjust, mag-sorry kahit hindi mo kasalanan, para lang huwag kanyang sigawan. Pero sa totoo lang, bawat pag-sorry mo sa kasalanang wala ka naman, unti-unti mong binabasag yung respeto mo sa sarili. At kapag nawala yun, kahit anong lambing, hindi na sapat. Ang masakit pa, ang mga taong laging galit, sila rin yung madalas na takot mawala ng kontrol. Kaya ginagamito nila ng galit yung takot nila para sila pa rin ang may hawak ng sitwasyon. Pero tandaan mo to ha, ang galit na ginagamit para manatili sa relasyon ay galit na unti-unting pumapatay sa pagmamahal. At habang iniisip mo kung paano mo siya maiintindihan, tanuhin mo rin, ilang beses ko pa kayang intindihin ito bago ako tuluyang mapagod? Dahil minsan, hindi nawawala ang pagmamahal. Nauubos lang siya sa sobrang pagod. Bago mo sa husgahan, bago mo sabihing toxic siya o imposibleng mahalin, subukan mong sandaling tumahimik at pakinggan kung saan nanggagaling yung galit. Kasi madalas yung mga taong laging galit, sila yung mga taong minsan ding hindi pinakinggan. Sila yung minsan nagsisigaw para lang marinig. At nung hindi sila narinig, natutunan nilang unahan na lang lahat ng sakit gamit ang galit. Sa psikolohiya, tinatawag itong defense mechanism. Isang paraan ng utak para protektahan ng sarili laban sa takot, hiya o kahinaan. Ang pride, insecurities, trauma, lahat yan pwedeng magsanib para gawing sandata ang galit. Isipin mo, kung buong buhay mo ay pakiramdam mong walang pumipili sa'yo, anong gagawin mo kapag may taong gustong lumapit? Hindi mo siya basta tatanggapin, di ba? Kasi ang utak mo sanay nang maghanda para sa pag-iwan. Kaya bago ka pa man makasakit, uunahan ka na niyang saktan. At dun nagsisimula ang cycle. Mas lumalapit ka dahil gusto mong intindihin, pero habang lumalapit ka, mas lalo siyang naglalayo. Kasi ang intimacy para sa taong sugatan ay nakakatakot. Para sa kanya ang pagmamahal ay parang giyera, kung saan ang sobrang lapit ay pwedeng magdulot ng sugat. Kaya kahit wala kang ginagawang masama,
Ang presensya mo mismo ay nagtitrigger ng takot na matagal nang natatago. Hindi takot sa'yo, kundi takot sa possibility na kaya mo rin siyang iwan. At minsan, yung galit niya hindi para saktan ka, kundi para itulak ka palayo. Para kapag umalis ka, mas madali na. Nakakatawang masakit pero totoo. Ang mga taong takot maiwan, sila yung madalas gumagawa ng paraan para tuluyan mo silang iwan. Kaya kapag tanong mo ay, bakit siya laging galit kahit wala akong ginawa? Ang sagot ay maaaring ganito. Dahil ginawa mo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Mahal mo siya ng totoo. At yung totoo, minsan mas nakakatakot kaysa sa galit. Sa dulo ng lahat ng sigaw, ng katahimikan, ng paulit-ulit na tanong kung bakit siya galit kahit wala naman akong ginawa? Darating ka rin sa puntong mapapaisip ka. Hanggang kailan mo pipiliing intindihin ng isang taong hindi pa kayang intindihin ng sarili niya? Hindi madali. Dahil sa totoo lang, kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong ayusin, gusto mong maintindihan, gusto mong iparamdam na ligtas siya sa'yo. Pero minsan, sa sobrang gusto mong iligtas siya, nakakalimutan mong iligtas ang sarili mo. Tandaan mo to. Hindi mo obligasyong ayusin ang taong ayaw magpagamot. Hindi mo tungkuling gawing tahimik ang bagyo ng isang taong sanay sa kaguluhan. Pwede mong mahalin siya, oo, pero pwede mo ring piliing mahalin ang sarili mo nang hindi mo siya kailangang samahan sa bawat galit na hindi mo naman ginatungan. Sabi ng isang counselor, ang pag-unawa ay regalo, pero ang kapayapaan ay karapatan. At may mga sitwasyon na kailangan mong pumili kung gusto mong maging tagapagligtas o gusto mong maging payapa. Kasi minsan, hindi mo kailangan sumigaw pabalik. Hindi mo kailangan patunayan na tama ka. Ang kailangan mo lang ay lumayo ng may respeto sa kanya at sa sarili mong katahimikan. At kung sakaling dumating ang araw na magkausap ulit kayo at marinig mo ulit yung boses na puno ng galit, subukan mong hindi sagutin ng galit din. Dahil baka sa pagitan ng sigaw niya, may bahagyang pag-iusap na hindi niya masabi ng diretsyo. Pasensya na, nasaktan lang ako noon. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ng sigaw ng iba, kundi sa kung gaano mo kayang pumili ng kapayapaan kahit kaya mong lumaban. At kung sakaling mapagod ka na, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ibig sabihin lang, pinili mo na ang tahimik na hindi nakakatakot. Ang pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw. At ang sarili mong katahimikan na matagal mo nang tinatanggihan. Dahil sa huli, maaaring hindi mo kasalanan kung bakit siya laging galit. Pero ikaw ang may karapatang pumili kung mananatili ka pa rin sa apoy. At minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay yung marunong nang bumitaw, nang may dasal.